kahit ako po ay retired na, gaya ng lagi kong sinasabi, retired but not yet tired. Lieutenant General Rodel Orden Sermonia, or Gen Ross for short. Retired but not yet tired. Tama ba? Siyempre, hindi po ako mapapagod kasi nandiyan po kayo na nagbibigay sa akin ng lakas at inspirasyon. Diba? Kasi kayo nga hindi napapagod na tumutulong in the spirit of volunteerism, lalong-lalo na ako. Kaya sabi ko, the more that I see people smiling, helping with passion, coming from the hearts, the more that I am ignited and inspired to serve our people. Ganyan po kayo lahat. In my last sentence or words during my retirement day last January, tagal na po yun, 6 months ago, last words that I uttered, ganito po ang sinabi ko, tandaan natin, that my service to the Filipino people ends when my life ends. Ibig sabihin, habang humihinga po tayo, habang may lakas tayo, at habang nandiyan pa kayo, nagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa akin, ay patuloy po akong magbibigay serbisyo sa ating mga kababayan. Thank you for showing the audiovisual presentation. It's not just all about me. It is actually our strong spirit of volunteerism. Nakita nyo yung mga iba't ibang naging programa natin. Mga iba't ibang sektor ng ating lipunan at mga iba't ibang volunteers, individual or organisasyon ng NARIAD. We made things possible because there's nothing impossible if we work together in the spirit of volunteerism, and that is the guiding principle of NARIAD. Palakpakan ninyo ang NARIAD. This 32nd year anniversary of NARIAD is focused on, or your theme, strengthening group towards more effective community services. When we say community services, it is not only limited to one of your number one advocacy, which is the fight against illegal drugs, but it encompasses everything that gives service to our kababayan, especially those who are in need, yung mga mas nangangailangan ng tulong natin. Pag pinagsama po natin ang ambag natin, ang ambag ng bawat individual at ambag ng bawat NGO sa buong Pilipinas na sumusuporta sa ating gobyerno, there is no reason that we are not going to succeed. Especially in supporting the Philippine National Police, and for that matter, the entire government in our quest for peace and order and public safety towards achieving development and progress. Kasi kung wala pong peace and order at public safety, mahirap pong makamtan natin yung kaginhawaan ng buhay ng bawat Pilipino. Di ba? Mahirap po yun. O lahat, kung pag-uusapan natin yung mga nagpapatakbo ng ekonomiya natin, ano ba itong mga major engines of economic development? Una, tourism. Di ba? Walang papunta na turismo. Lokal man, tayo yon, buong pamilya natin,
or mga foreign tourists kung ang isang lugar ay hindi safe at magulo. Definitely, walang papasok na turista. But because of public safety and security, ay makakaasa tayo na sisigla ang turismo. Which is one of our advocacies in our program, Wonderful Pinas. Nakita niyo po yon, Wonderful Pinas? Nagpa-distribute po ako ng flyers para soon, everybody will support that program. And in that way, if you support that program, we're actually supporting the government. Pangalawang engine of economy ay yung mga pangkabuhayan, yung mga negosyo, yung mga different industries. No one will dare to do business or invest in our country pag wala pong public order and safety. Magulo ang ating lugar, ang ating mahal na Pilipinas. Of course, it's very, very difficult to invite investors to do business in our country. So, hihina ang ating ekonomiya. At ang pangatlo na engine of economic drivers, kaya po ako umiikot sa buong mundo. Ino-organize ko po yung ating Sumbong Nyo Aksyon Agad Support Group Chapters sa bawat bansa na kung saan nandun ang ating mga OFW, especially sa mahihirap na lugar na kung saan maraming problema ang ating mga overseas Filipino workers, Middle East in particular. Yan po yung remittance po ng OFW. Sino pong may mga kamag-anak, kapatid, kaibigan na OFW? Pakitaas ang ating kamay. Ba yung iba, walang mga OFW kaibigan o kamag-anak. Kasi ako, anak po ako ng OFW. At ang mga anak ko pong dalawa ay nag-overseas worker na rin sa ibang bansa. So sabi ko, since they are considered to be our engine of economic drivers, ang mga remittance ng OFW, we need to be inclusive. Ibig sabihin, isama po natin sila sa mga programa natin, hindi lamang sa salita, hindi lamang sa pangako, kundi kailangan puntahan natin sila, alamin natin ang kanilang mga issues and concern at pipilitin natin na maaksyonan through our program, Sumbong Nyo Aksyon Agad. Napakarami na pong mga OFW ang nagre-reklamo. Biktima ng online scam, biktima ng illegal recruitment, nandito man sa Pilipinas or nasa ibang bansa, biktima po ng pang-aapi, biktima po ng violation of contracts, biktima ng hindi nasusweldo ng maayos, at problema po lahat ng OFW, yung mga mahal nila sa buhay na naiwan dito sa Pilipinas. In our own little way, we were able to bridge that communication between them and the right agencies of the government na dapat umaksyon sa mga problema ng ating mga more than 10 millions overseas Filipino workers abroad. Napakarami po yan mga issues and concerns. Of course, dito sa Pilipinas, marami rin po tayong mga issues and concerns. So in that way, as I have said, even though I am already retired, I will continuously provide services to our kababayans kahit na po ako ay retired na, and I now belong to the civil society. And I have said in my retirement speech that I am going to be the voice of the civil societies, the non-government organizations, kung ano ang magiging problema, issues, and concerns. Ako po ang magiging boses nyo at manggigising sa mga
hindi ginagawa ang kanilang trabaho. At mangungulit sa mga taong nasa gobyerno na hindi rin ginagawa ang kanilang trabaho. And at the same time, kami ang tutulong sa mga gumagawa ng mga injustices, mga panloloko sa ating mga kababayan. Simple lang po, it doesn't need millions of money or government funds to do that. Because our programs with a charity station, the UNTV, sa pamumuno po yan ng ating mahal na Kuya Daniel Razon, ay tumatakbo po ang ating mga programa in the spirit of volunteerism. Kagaya nyo rin sa Nariad na ang inyong organisasyon ay lumalakas at tumatakbo ang inyong mga advokasya dahil sama-sama po tayong nag-volunteer without asking anything in return, material or pera or pinansyal. Tumutulong tayo dahil bukal po sa puso natin. Yung mga programang ginagawa po namin, wala pong pondo yan, kahit sino. Nakakarating po kami sa iba't ibang lugar, nakikipag-ugnayan po kami sa kanila, kinakausap po natin kahit sa amang lupalop ng buong mundo ang mga nangangailangan ng tulong ng ating mga kababayan. In the spirit of volunteerism, wala po ni ultimos 5 centimos na pondo na nanggagaling sa ating gobyerno. Pero nagagawan po natin ang paraan dahil meron po tayong mga kababayan na mas nakakaangat sa buhay na tumutulong po para magawa po natin ang mga programa ito. Hindi po kaya ni General Sermonia. Yung mga nakita natin sa APP na mga aktibidades natin, yung mga medical missions, outreach programs, feeding programs, and so on and so forth, ay hindi po namin kaya. Kaya, sabi ko kay Olga, when we met at nagpa-accredit sila sa Police Community Relations Group, we need NGOs who can really help the Philippine National Police. Dahil kung ang PNP lang ang asahan natin, ay hindi po namin kaya. Diba? Kaya nga, ang mga programa natin, lalong-lalo na yung pakikipaglaban sa illegal na droga na isa sa naging pinaka-main advocacy ng Nariad ay naka-angkla or naka-anchored sa spirit of volunteerism at yung estratehiya na whole of the nation approach. Hindi po niya sinabi na whole of the government approach. Kasi kung gobyerno lang, si PNP, si PIDEA, si LGU, ang national government, or iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. But the government has been doing that for many, many years already. But up until now, ay hindi pa rin natin nasi-zero ang illegal na droga. Good that there are provinces, municipalities declared as drug-cleared areas because we were able to instill upon them that the community or the civil society plays a vital role in making a community, a province, a city, a municipality, a drug-cleared area. Hindi po kaya ng gobyerno. Bibigyan ko po kayo ng example. Pinalabas din po doon. Yung lalawigan ng Bataan. Yung lalawigan ng Bataan, kaya po siya naging kauna-unahan na drug-cleared practice because of the support of the community. Hindi lamang kami yun, hindi lamang yung mga local government, but because of the strong and active participation of all the sectors of our community.
kabataan man yan, kababaihan, mga nasa barangay, mga magsasaka, mga manggagawa, or mga estudyante. Lahat po ay nagsama-sama. Nagkaroon po kami sa Bataan ng Bahay Pagbabago Center when everybody wanted to surrender because of the atok at pakiusap na programa na ipinatupad nung panahon po ng ating former Chief PNP na si General Bato de la Rosa. So, ang nangyari, sa dami na nag-surrender, Bataan Province was not caught unaware. Handa po tayo because of the Bahay Pagbabago. Nagkaroon po ng iba't ibang centers at sa tulong po ng iba't ibang NGOs, stakeholders, ay tumakbo po ang mga Bahay Pagbabago centers. Nagkaroon ng hanap buhay ang mga nag-surrender at tamang programa para sila ay maging ganap na magbabago o nagbago. At yan po ang naging inspirasyon ng mga ibang probinsya, ibang syudad at ibang bayan sa buong Pilipinas. Unfortunately, may mga hindi naniniwala kaya hirap po sila na madeklara na drug clear. So doon mo makikita yung volunteerismo at tinatawag natin na whole of the nation approach. Ang ating isang programa na kung saan nandun din yung whole of the nation approach ay yung task force LCAC natin, di ba? National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict. Ito po yung pakikipaglaban natin sa mga CPP, NPA at yung mga left-leaning organization sila na kanilang na-organize sa bawat sektor ng ating lipunan for over 50 years, di ba? They've been embedded in our society for 50 years. But it's good that in the past administration, we came up with a very strong program through the National Task Force to literal na end the local communist armed conflict. Programa na yan para tapusin na ang salot sa ating bayan ay nakaangkla again sa spirit of volunteerism ng civil society. Hindi po kaya ng AFP, ng PNP, ng local government, including the national government lang. Pero unti-unti po tayong nagiging successful because of the support of the civil society. And NARIAD is one of the most active NGO supporting our government in our fight against illegal drugs and terrorism. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pero kailangan ituloy po natin. Huwag po tayo panghinaan ng loob. Magpalit-palit man ang liderato ng Philippine National Police o ng ating gobyerno, kailangan tuloy-tuloy ang spirit of volunteerism. Yun po ang gusto kong mensahe na iparating po sa inyong lahat. Words or your thank you words ay hindi po sapat para magpasalamat po ako sa inyo sa pagtulong ninyo sa PNP, sa pagtulong ninyo sa ating gobyerno, sa anumang mga programa patungkol po sa public safety and security. Kahit ako po ay retired na, gaya ng lagi kong sinasabi, retired but not yet tired. And I'm here to be your strong voice as member of the civil society.
Maraming salamat po muli sa inyong lahat. Happy 32nd anniversary. May God bless all of you.